Siya pong pribilehiyo sa akin na ipinalang muli ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito. Actually, sabay-sabay na kaming nagbinata sa ating pong iglesia. Nag-young people, bundle kami yan ng mga magbabarkada. Pero nauna lang yun sila ng konti sa akin. Pero dito na po kami, dito kami lumago. At dito na rin kami lumago, manda, pag-asawa. So, pwede ng Panginoon, tuloy ang biyaya na talagang palaguin at i-nurture bawat isa kami, kada namin, sa salita ng Panginoon. Mula pa sa pangunguna ng Diyos, leaders, sa mga leaders natin, nila Kuya Robert, nila Kuya Oscar, na talagang nahubog kami ng gusto. So, mula sa mga leaders natin na Kuya Oscar at Kuya Robert, ngayon, siya po ay isa natin sa elder natin. Ating po tagapagsalita sa umagang ito, Elder Mel Jonathan Go. Okay, good morning po sa bawat isa na narito sa ating face-to-face worship. And ganun din po sa ating mga nasa Zoom ngayon, isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Salamat po sa mga participants natin na mga nakita natin ngayon, yung mga pagbabago, ang daming naging available at this time. Dahil parang kaya ng nabanggit ko nga po kanina, talagang parang inisip namin, parang walang power. Parang, yung manpower ay medyo kukulangin. Pero salamat Panginoon dahil may mga kapatid na talagang biglang nagmabas, biglang nagparamdam. Nakita natin sila, Kuya Melvin, yan. Mga on the spot. So, yan. Salamat sa Panginoon. Gaya nga talaga sa sinasabi sa awit natin kanina, there's a work for Jesus. No? So talagang lumalawak ang gawain ng Panginoon at talagang darating talaga yung panahon na talagang lahat ng mga members talaga dapat natin ay talagang kailangan kumilos din naman talaga. So kagaya ngayon, nakita natin yung example, yung mga grupo, merong gawain din nakasabay. Siyempre, rin yun, gawain pa rin ng Panginoon yan. Halos nandun yung lahat. Pero salamat sa Panginoon dahil nakita naman natin na ang Panginoon talaga nagpo-provide siya ng mga tao din na gagamit. Tapos, yun, kagaya ng awit din kanina, sabi doon, face to face. Kung tayo excited, na magkaroon talaga ng face to face sa ating lahat ng ginagawa, worship, mapatrabaho. Siyempre gusto na natin talaga face-to-face. Kasi sino pa kaya yung inaasam natin na face-to-face sa langit, na face-to-face natin na makita ang Panginoong Jesus talaga. Okay? Okay, nasa 4th Sunday na po tayo ng buwan, And this coming week ay Burmans na. Okay? So, tunay na napakabilis ng panahon. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Pagkatiwala natin ang ating mensahe. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na to, sa pribilehyo na bigay mo sa inyong lingkod. At salamat po Panginoon dahil muli ay i-refresh mo kami sa iyong salita. Salamat Panginoon dahil alam namin ang iyong wisdom ay we have i-impart mo sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo kami, intindihin ito at mag-challenge sa bawat isa. Lord, patuloy ka naming sasalamatan, ang Banal na Espiritu, Panginoon, ay inaanyayahan namin na siyang manguna dito sa pagdadala ng mensahe sa iyo. Salamat Lord, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so bago pa tayo dumako sa mga talatang binasa sa atin na ni kapatid na Ivan, na siyang batayan ng mensahe ng Panginoon, puro magbigay muna tayo ng mga brief background about dun sa binasa natin. So ito po ay nakita sa book
book of Second Timothy. So, yung book of Second Timothy ay sulat po yan ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, yung period of writing nito, so it is between 64 to 65 AD under Emperor Nero. At ang sitwasyon po nila nung panahon na yan ay ito po yung panahon na habang sinusulat niya itong Second Timothy ay nakakulong po siya sa Roman jail in a desperate situation at hindi na siya nakalaya pa and expects to die soon. In chapter 1, makikita po natin kung gaano pa rin siya consistent na mag-encourage kay Timothy na isang matapat na young pastor and a ministry partner kay Apostol Pablo. Sabi po dun sa verse 3, may prayer and encouragement for Timothy. Sa verse 4 naman is to start, see him. Verse 5, Paul traces Timothy's faith back to his grandmother Lois, and then to his mother Eunice, and then to him. In verse 6, Timothy is encouraged to fan the flame, the gift of God. Verse 8, encourage Timothy not to be ashamed to testify about Jesus and to join him in suffering for the gospel. Okay, yung verses 13 to 14 naman, to encourage Timothy to follow and remain true to sound doctrine and guard the good deposit entrusted to him. So verse 15, Paul mentioned two men who left him, Phygelus and Hermogenes. So it was a difficult time para kay Apostol Pablo na even his trusted friends abandoned him in his hour of need. Kaya sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, ay nakakapagbigay pa siya ng encouragement kay Timothy. And of course, at the same time, siya rin ay nakakatanggap ng encouragement sa isang tao. At yan po ang ating topic for this morning, Onesiphorus, the Refresher. Okay? Sino po ba si Onesiphorus? Masasabi po natin na base sa maikling pagkakakilanlan na siya ay isang special friend ni Apostol Pablo and a great blessing to him. Bagamat hindi rin po siya masyadong highlighted kagaya ng mga ibang Bible characters, ay hindi rin naman siya negative na karakter. So, bihira lang siya na may mention sa Bible. And actually, dito lang talaga sa 2 Timothy siya binanggit, no? Sa binasa sa atin kanina, sa talatang 16. At ikalawa, doon sa final greetings din ni Apostol Pablo sa chapter 4, verse 19. And then, isang kapansin-pansin din na tumutugma ang pangalan ni Onesiphorus sa kanyang pamumuhay. Ang meaning ng name niya pala is bringing profit or nagdadala ng tubo. Pero sa lingwahe ng mga businessman, siguro may business connected ng kanyang pangalan bringing profit. So yan po si Onesiphorus. Okay? And why we call him the refresher? Okay? So ano ba ibig sabihin po ng refresher? Okay? Something that helps you to remember something you have forgotten. A reminder about something. An activity that revises or updates one's skills or knowledge. Diba? So kung tayo, kaya po may naririnig tayo no, ng mga salitang refresher course, ganyan. So ano ba ibig sabihin nun? So halimbawa,
kunwari graduate ka ng computer course, ganyan. Tapos after graduation mo, nag-work ka, pero ang trabaho naman ay kunwari isang bank teller, ganyan. Na parang walang kinalaman yung computer dun sa ano. Tapos mag-work ka, 3 taon, ganyan. And then you finally resign, tapos gusto mo, hanap balik na lang sa pinag-aralan mong ano. Pero syempre, iba na yung parang hindi mo na nagamit yung computer mo, and you have to, yun, papasok yung refresher course. Kaya ka papasok ulit sa isang course para ma-refresh yung pinag-aralan mo dati. Kasi kunwari papasok ka na ulit sa isang computer na trabaho, so doon papasok na yung kailangan mo ng mag-refresher. No? Kumuha ng refresher course. So sa unang bahagi ng verse 15, dito makikita natin na nagbigay ng prayer of blessings, no? Si Apostle Paul. Okay? So, sabi nga dun sa verse 15, may the Lord show mercy to the household of Onesiphorus. So, ano po ang makikita natin doon? So, makikita natin dito. Diba? So, nagsambit siya ng prayer of blessing sa household ni Onesiphorus. So, like Apostle Paul, we encourage each and everyone din, na let's do practice of praying the whole family. No? Sabihin, kumbaga hindi lamang, may gusto natin panalangin ng isang tao, natin meron tayong may panalangin. Hindi lamang yung tao na yun ang panalangin natin, hindi, even his family, isama natin sa pananalangin. Yung talagang kahit, halimbawa, ngayon lang, dito lang natin nakikita sa worship yung tao na yan, and then you pray for him, ganyan. Hindi natin nakikita yung mga family niya. So pag-pray na rin natin, even his family, no? Isama natin yon sa pananalangin. Kasi, di ba? Bakit? Tamo? Kasi baka, we don't know, baka may nagdadaanan yung family din nila. May mga pangangailangan, o may karamdaman sa loob ng bahay nila. But then again, ano po ba yung mga contribution ni Onesiphorus kay Apostol Pablo? Sabi po doon, because he often refreshed me. Sabi ni Apostol Pablo, sulat niya. Ano niya si Timothy? Timothy, ito, i-quote mo rin itong taong to. Sabi noon, because he often refreshed me. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? So ano bang meaning ng refresh? So sabi doon, to give new energy and strength to someone. Diba? So sabihin, ibibigay ng karagdagang kalakasan, ng bagong kalakasan, siguro siya kay Apostol Pablo. The way kung ano ginagawa nila, kung anong sitwasyon ni Apostol Pablo doon. Then sabi pa doon, to restore strength and animation too. So revive. So talagang nire-restore yung strength. Tapos reinvigorate or muling pasiglahin. Siguro, yan, to make fresh again. Tapos sabi pa dito, to relieve from fatigue and depression. So ibig sabihin, baka Apostol Pablo, kasi nakakulong siya, during that time. Actually, nakakulong pa rin naman siya dito sa 2 Timothy. Maring ito, dinalaw siya nung sinulat ka pa lang, yung 1 Timothy, nung time na yon, na nakakulong din si Apostol Pablo. So, nagbigay sa kanya, baka during that time, nagkakaroon ng fatigue si depression, si Apostol Pablo. So, sana, ganun din po tayo sa ating mga kapatiran, sa iglesia. At lalo na sa ating mga pastors, ating elders, mga diakono, mga manggagawa sa iglesia, o kaya yung mga ministry and fellowship leaders natin. Maaaring nakikita natin sila na maayos sa pananamit, maayos lang na nakakasalamuha sa atin. Kapag sila maganda ng forma, ganyan.
polo, brother, maganda yung ano, Pero, ah, but we don't know, no? Baka meron din silang mga nagdadaanan na kailangan na taga-energize. Diba? Kasi baka minsan nakita na natin gano'n, no? Pero after pala ng worship service natin, after tayo magpumustahan, pero pagdating pala nung yun, na araw na dumating, dumaan ulit, so may mga problem pala sila sa bahay, may problem pala sa na hindi natin alam. So sa tayo, mag-serve din tayo as a refresher. Bigyan natin sila ng refresher. And then sabi pa po, and was not ashamed of my chains. Sa una, sabi niya ngayon, he opened, refreshed me, and was not ashamed of my chains. Siguro, kahit naman sino sa atin na makakita ng nakakulong, o nakakadena, o nakaposas, it is a normal thing na magkakaroon sila ng bad impressions dun sa tao. Pagingilagan sila, at saka magkakaroon ng hiya sa sarili. At siguro, maaari ganun din ang sitwasyon ni Apostol Pablo, no? Naka-chain, ganyan, nakakahiya ako sa lipunan, nakakahiya yung tura ko sa lipunan, parang ganyan. Okay? Pero, hindi yun pinaramdam ni Onesiphorus kay Apostol Pablo. I was not ashamed. No? I'm sure na binibigyan ni Onesiphorus ng comfort as a refresher, no? Nire-remind niya si Apostol Pablo by telling him na bahagi yan ng kanyang paglilingkod at pagsunod sa Panginoong. And then, sabi pa po sa verse 17, on the contrary, when he was in Rome, sabi doon, he searched hard for me until he found me. Sabi, when he was in Rome. Yung Rome, yan capital po yan ng Italy. Okay? So yung Rome, capital ng Italy. At ang area, yung area ng Rome na yan, ay ang sabi is 1,285 square kilometers. And, so ganun po yung kalaki yun. So to give you an idea kung gaano po kalaki yung Rome, okay? So 1,225. Alam niyo ba kung gaano kalaki po yun? Hindi, no? Pero to give you an idea, no, kung gaano kalaki yung Rome, so okay, wag na po tayong lumayo, no? Wag na po tayong ng iba pang mga bansa-bansa, no? So let us compare na lang sa NCR. Yan. So yung NCR or yung Metro Manila. Okay? So siguro naman Metro Manila, alam na natin, ano? Kung ano yung mga under ng Metro Manila, NCR na yan. So ganun kalaki. So yung NCR, okay? So yan naman, yung kabuuan ng NCR natin, so yung mga Valencia Manaba, Marisan, yung mga ganyan, so sama-samang ganyan. Ganyan. Cities, mga cities natin. So nagsama-sama po yan, lahat-lahat. Ang total area niya is 633 square kilometers. So kung i-compare yung dalawa, 1,285 square kilometers, halos meaning yung laki ng Metro Manila ay wala pa sa kalahati ng Rome. So ganun siya. Okay? So imagine, inisa-isa ni Onesiphorus yung yung Rome, yung city jails ng Rome, di ba? Para lang hanapin si Apostol Pablo. Diba? And then sabi doon, he searched hard for me until he found me. Diba? Grabe kung dito na nga lang, di ba, may bawat city natin, dito sa NCR, bawat city, meron niyang tinatawag na city hall. Okay, meron tinatawag na city jails, di ba? Meron niyang bawat isa. At
At maliban doon sa city jail na yan, meron pa yung mga iba pang mga extended mga jail pa kung saan-saan. So, dito nga lang sa Pasig, meron pa tayong mga JMP, meron pang mga iba-iba pang mga jail na pwedeng paglagyan. Pero casino pa rin. Ganun din naman yung sa Rome. Ang laki-laki ng area na yon, no? Tapos doon hahanapin ni ni Onesiphorus. Di ko alam kung paano ang sistema, yung communication system nila, kung paano nila hahanapin. May database na kaya nung panahon na yun. Pagtanong mo ba sa isang officer doon, saan po nakapiit si si Apostle Paul? Sino yun? Gagano'n din pa, Ang hahanapin kung saan nakapwesto. Tapos, ang isa pa dito, si Apostol Pablo, nakakulong siya sa hindi lang basta kulungan, kundi underground prison cell pa. Paano mo makikita talaga? Paano mo talaga hahanapin yun? Kung yung nga lang nasa labas, hindi mo man na mahahanap, kung nasa underground pala doon siya, no? Pero ganun pa rin, talagang sabi, he searched hard for me. Sabi na po sa Pablo, nung nasa Rome nagpunta ng Rome si Onesiphorus, he searched hard for me. Siguro kung tayo yun, baka naghahanap tayo nung gano'n, na kung saan, at hindi natin na makita. Within the day, after 2 days, after 3 days, hindi natin matagpuan talaga. At syempre, wala tayong magagawa, Pwede na tayong give up na natin yon, yung paghahanap. Kasi di rin natin alam kung buhay pa ba naman yung hinahanap natin kaya hindi natin makita. So dito nagpakita rin si Porus ng katapangan, in a sense na it was dangerous to be called a Christian in Rome in those days. Diba, delikado pa yung sitwasyon nila. Na kapag nalaman na, Christian ako, okay, Christian. Teka, ano ka, pumano ka ba? Kristiyano po. Hulihin ka, gano'n. So, ganun pa yung sitwasyon nila nung panahon na yon. Okay? Pero, inuong pa rin niya ang makapunta sa Rome para lang maipadama yung compassion niya kay Apostol Pablo. Sa sinabi ni Apostle Paul na, he searched hard for me. So, anong lesson po makikita natin? So, bagamat marami tayo ngayon na nananambahan, pero marami na rin tayo mga kapatiran ang hindi na po natin nakikita o nakakasama sa pananambahan natin. Even sa ibang mga gawain natin ng iglesia. So, let us try to make an effort to reach out our brethren. So, marami naman di ba? Marami namang paraan naman para natin Siguro simulan din natin kahit sa mga naririto lang muna sa labasan lang muna nitong Bagong Ilog na mga kapatid natin diyan, na hindi natin nakikita. Sila muna hindi natin, para may balik sila dito sa atin sa fellowship. And then sabi po sa verse 18, may the Lord grant that you will find mercy from the Lord on that day. So dito po, it is a sort of prayer din. Pero ang way ng pagkakasulat ni Apostol Pablo ay parang in present siya. Meaning, from the time of second imprisonment sa Rome, ay hindi na sila nagkita pa ni Onesiphorus. Nagkita lamang sila nung unang imprisonment niya. Nung una siyang nakulong. Doon lang po sila unang nagkita. Pero kung nakakulong na siya ngayon, sa second imprisonment niya, ay hindi na niya nakita si Onesiphorus. Wala na rin siyang, kumbaga, wala na siyang balita kung nasaan na si Onesiphorus. Is it, buhay pa ba siya? Parang ganyan, Something na parang ganon ang tema ng kanyang pagkakasulat. And then, sabi pa doon, you know very well in how many ways he helped me in Ephesus. So, dito po, binanggit ni Apostol Pablo ang Ephesus, kung saan siya nangaral din doon.
Matatagpuan yun sa Acts chapter 19 verses 1 to 10. Pero kayo na lang po, basahin nyo na lang po yun. Diba? So dito din, maaaring, hindi naman binanggit din si hindi rin naman doon binanggit si Onesiphorus. Ano? Pero maaaring taga Ephesus din, si Onesiphorus, at yan din siya nakakilala sa Panginoong Jesus. At nagsimula ding magbigay ng tulong at suporta kay Apostol Pablo. Maaaring isa siya sa mga Kristiyano doon, na naging Kristiyano doon, na talagang tumutulong, no? Nagsusupport kay Apostol Pablo sa gawain niya dun sa Ephesus. Hanggang sa umalis na rin siya, punta na siya ng Rome. Okay? So bilang application po dito sa ating natin, sana maging kagaya tayo ni Onesiphorus na naging refresher para kay Apostol Pablo. Tayo ay maging refresher din para sa mga kapatiran sa iglesia. Even sa ating mga pastors and church leaders, ministry and fellowship officers at mga manggagawa. Kailangan din ng refreshers. Praying for each other, encouraging one another, helping one another, palakasin ang pananampalataya ng isa't isa, complementing each other. No? So, hindi po natin alam up to what extent yung pagtulong ni Onesiphorus kay Apostol Pablo. Diba? Sabi nga po ni Apostol Pablo doon, in how many ways? In how many ways he helped me in Ephesus. Diba? So talagang binanggit kung paano siya tumulong, anong ginawa niya, anong paraan niya ng okay? So let's make an effort to reach out our brethren. During the time of Apostle Paul, we do not know what kind of communication system ang meron sila. Mahirap siyang hanapin, pero natagpuan pa rin siya ni Onesiphorus. Diba? By searching hard, find him. Siyempre po, sa panahon natin ngayon, mas madali na ang communication. Diba? So may mga Facebook na nagagamit, meron ng mga messenger, ganyan, at kung ano-ano pa. No? So, hindi naman ganun yung panahon nila Onesiphorus. Ni-imagine, kalaki ng Rome na yon, no? Paano kaya ano kaya ginawa ni Onesiphorus na natagpuan niya si Apostol Pablo, no? Ako naman po, bihira lang naman din po ako mag-forward ng mga quotes, or Bible verse sa mga group chat. Usually, group chats ko lang naman din ay particularly nasa multimedia and music team. Yan. Doon lang po, bisa naka-GC din ako sa kanila. Unless may nakita ako na magandang message, saka ako lang sinishare. Naniniwala po kasi ako na who knows, no? Baka may mga team members din na need to uplift their spirit. Diba? Hindi natin masasabi kasi, diba? Basta nasa GC lang tayo, okay, send, o kaya tayo. Pero hindi naman natin alam yung kung nandoon ba sila o ba yung kalagayan din. So, that's why nang may nabasa naman ako, senior ko naman sa naman. Sabi nga po doon, nakalagay, sometimes you pray and sometimes you are the answered prayer. No? So meaning, sometimes ikaw yung nananalangin. Pero may time din na ikaw yung ginagamit ng Panginoon na katugunan sa panalangin ng iba. So ganun din po ang role ng refresher, ng isang refresher. Si Apostol Pablo, ang tumatayong refresher kay Timothy. Si Onesiphorus naman, ang tumatayong refresher ni Apostol Pablo. It is a challenge na maging refresher din tayo. Handa ba kayo maging refresher?
Handa bang maging refresher ang bawat isa sa atin? Ah, so bakit po? Bakit gano'n, ano? Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Yan. So, hindi po nagtatapos yung pagiging refresher. Bagkus, nagpapatuloy po ito. Kaya kung ikaw nagbigay ka, ikaw nagsilbing refresher sa isang kapatid, asahan mo may magre-refresh din sa'yo. At kung ka naman na nag-refresh sa'yo, may magre-refresh din sa kanya. So, ganun po ang mangyayari doon. No? Jesus is our great refresher. Nung nag-start ang Panginoong Yesus na makisalamuha sa mga tao, so ano po ang ginawa niya? Diba? May mga ilan taong nilagay lang. Diba? Nagpagaling siya sa mga may karamdaman. Diba? Maraming mga tao, hirap na hirap sa kanilang kalagayan, hirap na hirap sa kanilang sitwasyon, pero nung dumating ang Panginoong Yesus sa kanila, diba? Nahabagan sila, pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Naging refresher siya sa mga tao na yon. Nagpabago ng buhay. Like the Samaritan woman. Hindi alam ng Samaritana kung sino ba sasambahin niya, o paano ba siya, ano bang buhay na meron siya. Parang lugmok na lugmok siya sa kanyang kasalanan. Parang hindi niya na alam kung paano siya makakabangon sa kasalanan niya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, masasamba mo ang Panginoon kung saan mo, hindi mo na kailangan pumunta, humarap sa sa bundok o humarap sa Israel na area. Hindi sa Huda na area. Dito ka na lang. Kahit saan pwede mong sambahin. Then, nag-comfort din siya. No? Panginoong Jesus, kina Martha and Mary, nung namatay si Lazarus. Diba? Nung namatay, di ba? Namatay si Lazarus. Pag di pa dumating ang Panginoon, nung nilibing, hanggang sa nilibing na, di pa dumating ang agad ang Panginoong Jesus, dadalamhati yung magkapatid. And then, biglang dumating ang Panginoong Jesus. Ang naigsan din naman, Although sa tingin nila, wala nang magawa ang Panginoon dahil inaagnas na yung katawan ni Lazarus. Pero, at least yung nandun pa rin, nakapagbigay pa rin sa kanila ng relief, yung presence ng Panginoon sa kanila. Pero alam naman natin storya nun, siyempre, kinuhay ng Panginoon pa rin. Then, may mga pangako din ng Panginoong Jesus, Yung sinasabi na, I will never leave you, nor forsake you. Ang hawakan natin yung pangako ng Panginoon na yan. And of course, yung hatid niyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Na talagang hindi dumating ang Panginoong Yesus sa atin, nasaan kaya tayo, Saan kaya tayo pupulutin? Siguro sa impyerno, siyempre. Kung wala ka sa Panginoon, sa impyerno ka talaga pupunta. Pero, inawad ng Panginoon ang kanyang kaligtasan sa atin upang makasama natin siya sa kalangitan. Be a refresher to others. Onesiphorus, the refresher, tayo maging refresher din sa mga tao. Ang Diyos po ang magpala sa atin sa bawat isa. Salamat.